welcome ta second service. Afro ang iyafo, ikakwatan i-presensya na, ako magkita mga daughters. Magkumaggabi na ikaw ofo, Diyos ni na mariyarayaw, matulog, makapanguha, makawaya, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos na CBCC, sikaw Diyos ni na omnipotent, omniscient, omnipresent, Diyos ni na makapanguha sa natin. Kami po ay nagpapasalamat sa oras nito at kasama po namin ang dakilang Diyos. At sa aming kalagitnaan, ang hinahanap po ng Panginoon, ang iyong banal na pangalan ay nagtataas. Kaya po hinihiling namin na sa oras nito, ihanda po ninyo ang puso ng bawat isa upang kami po ay karapat-dapat na magpuri sa inyo, na magbigay ng kalwalhatian sa aming Diyos na banal. I-prepare po ito to me. Pupungan na kami. Create in us, deep inside us, Lord, the desire to seek your face and to worship you in spirit and in truth. Yaw iinasal mi ang ngalan ni Jesus. Mabibig ay nalata Psalm 96 unang balatan. Magkakansyon kamu tayafu tu kansyon nga babu. Magkakansyon kamu tayafu si kamu ngamin nga pinarasan. Magkakansyon kamu tayafu hingagan na ay enmo idayarayo. Ipamalyag na nitang ay ilambuyag mo takagagaw. Ilambuyag mo tan sa nasyon idayaw na. Kagyan mo tungamin nga tutulad ira. Makapapo ira makikim mo ana. Iyafu ay makawaya. Dakal nga dayaw may pangosa. May bango tumekakwaya iya. Ande lang amin nga Diyos sila. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart, and you love me the same. You are amazing, God. Ayaw po makasta itong celebration na anniversary. May ka 28 to anniversary na Church sa San Pablo, ito. Pagduwala pa, ito. Dapat nabalik ni service tayo. Tuwing ko na umayon namin mo. Magdirindan magdirindan anniversary celebration. Anniversary celebration na naganakan sa may naaglaw ngayong umaga po, anniversary ng naganakan sa no Sabado ay anniversary celebration na masipi
Fugan Anniversary Celebration na Ilangan, Sabado ta Fugan. Imbitang di kamo, dakal to preparation ikinimuana. At Linggo Anniversary na Linaw Anniversary Celebration na Linggo ta Fugan. Tumulong to Linggo 24 supposed to be bawang ni transfer na close ka no ta anniversary ay di pa ina 31 ngayon 25 anniversary celebration na San Juan Pangasinan ka pa mag-anniversary eksakto na 25 anniversary celebration na Pangasinan. So, kita na mapandungan na Sabado na nalibutong kung sita may ibatang. Kita na mas ikamuan dito na Sabado linggo, okay na. Marayaw inafo na parani po ang iglesia na ini-entrust ng Panginoon sa ating palapakan po ang ating Marayaw inafo. Jeff, nasikat ko si Gab, gusto na ma-practice to drums. Tinatanong ako kung kailan siya magsimula. Kamu pala bekan to kanang tabi kang i-drums. Ano yung kita? Okay. Nabalik New Year, ang inadisgrasya. Actually, kay natay. Siguro na maging na ito istorya, gaya pinto, tandamo, ito paputo. Ay nagalan natay niya. Na nawala ang ibang ginagawa. At ang kataon siya, yun pagpagunita lang ang gabentidor, pinakamaskan niya. Yun nga 5-star. So may ganda na Saddam. Ay ganda na Bin Laden. Papay, ganda na Maduro. Problema diktan Filipino. Mas kinoaro i-warning pakipit-pitan. Ayari disgrasya iran lega fota kada ma-pay attention ta warning ayari kegafana basta ka ma-pay attention ta anilawang na warning signs you will pay the price. Sigrilyo dito na tayo warning, di ba? At pikete na sigrilyo. Dito na i-warning, tapos ma-warningan ito rin. Kaya maski na i-warning sign, pakipay na ito rin. Ikuha na hospital, magipay ito yung ina-cancer throat na. Pati supposed to be, yan i-drawing to a sigrilyo. Kaya maski no anipay mo, basta kaya na naman ito i-panda, maski no amo na itong katakitan ka na. Kada warning to i-disregard mo, lahat po ng babala, lahat po ng warning na hindi natin pinapansin at dinidisregard po natin, ay sigurado po we will pay the price no pakipepet ang i-ureta. Amen? Actually, si Pastor Roy, Pastor Benji, si Pastor Bert Calwen, nag-swimming sila sa isang resort.
Pagkatapos, may nakalagay noon at nandun na din ang lupit, nilagyan ng lupit ang isang banda na kung saan hindi ka pwedeng lumangoy lampas doon sa ilagay na lupit. Anong ginawa ng tatlo? Kasi subukan ka natin. Natakpay kira na tanyaw ira. Magkinali mo ira kata na makatoni. Ay, basta no i-warning signs. Maski mag-drive ka, tignan mo, mag-pay attention ka, parulaktan mo, sapagkat kapag hindi po tayo sumunod, madidisgrasya po tayo. So yan itong lesson na 2026, tawag nila, kapag i-disregard mo i-warning signs, ay madisgrasya ka. Mananagitang tayo na ito ang pinauhog niya. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, mamaya fruta 1. Yung kagenda o kaya po, wawagi na, ikaya ko tukan na mundo inesi bugari, ginafuatang ira, na sinutul kani Moses. Ira namin ay dililuman na kulam, at ang nakalakang ira na binay, tatanapagan ng bebay na usig, na awang tumarakay na lesip mo nila. Tagunang ang bebay na bautiso at iranamin napon na tumutulga ni Moses. Iranamin ikinan tatanan na nagkafu talagi, alam mininum tatalong na nagkafu tan espiritual na batu na devuluhulu nila. Yaw na batu ay si Kristo. Ngayon, maski mga nukunuri, alina na pagayaya ang Diyos na kawang nila. Yan ito natay na, anang newala-wala ibagkida, tatantana. Dalawang manesipo ay pamapalan ditam, tapeno ayatan na kagatan, imbarakay iranagando, kagagitan at kimwana. Alin ka mga magdayrayo ka, sina Diyos ira, kakagintan at kingwan at kawang nila. Takagyan na masanto matuna, nagamangkong itutuloy, nagafiesta, ay natupan nila, tapagilinaw ang napatunanaw. Alintang na maggandong nagigitan at kingwan, nagkawang nila, yatong tutuwa fulurifu, inatay nila, at tagagaw lamang. Alintang na purpureman, iyaku, nagagitan at kingwa na kawang nila, yatong pinapatay nila na araw-araw. Alintang na magkareklamo, nakakita na kingwa na kawang nila, yatong pinintanan nila na anghel na patay. Nesip mo nila namin dalaw, tupapagpalang tagkawang, alam niya pula na pa, tupanutunitam, na matulay ito yung natiyempo, na aral nila na manumpal. Yan kung magibugog isin nilaman na magagpo sigurado na itagdag na tamang marakay no matumba. Yung iuwag na yan po makimanutam. Magkumbang gamitan ito ako itagami kadyang mo. Idasal nito, takot daw patay ay establish mo na to me divine boundaries. Takot daw patay, magubobo gani-gani, ana iperlan mo,
na Diyos ang prinsipyo na ay sa kaulo ng sinumbi, we ask you help over that you may condition our hearts and I know me to just obey your word. Yung i-isang pangalan. Amen. So, ito po katulungan ayon kay Apostol Pablo sa preface pa lang, doon sa simula pa lang ng chapter 10, sinabi ni Apostol Pablo na I do not want you to be ignorant, brothers. Kung kaya ito makilabog ka mo, wawaran ka. Kaya ito mag-pay attention ka mo. Yan ang tingin ni Apostol Pablo. Kawan to parte na binibigtan na verse 6, dalawang nanesin mo ay pamapalang bintang. This was written. Yan ang kinauhog na yan po, yung ay netura to pamapalang bintang. This was written to warn us. At next to verse 11, nesin mo nila ngamit danaw itong pamapalang tagkawan. So, dalawang beses, sinabi ni Apostol Pablo, this was written as an example for us, ang ikawang ito kinigit ni Apostol Pablo, yung ay netura, ay ka-ehemplo, ang prani to warn us. So, sa 1 Corinthians sa chapter 10, mapapansin po natin na ilang beses sinabi ni Apostol Pablo na ito ay isinulat upang maging babala para sa atin. Para hindi po tayo magkamali katulad ng ginawa ng mga forefathers natin. Paul urges the Corinthians to learn from the mistakes of the ancestors and faithfulness during the wilderness wanderings. So ito po, hinihimok ni Apostol Pablo, hinihikayat na huwag mabuhay katulad ng kanilang forefathers. They had spiritual blessings but fell into sin and faced God's judgment. Naranasan nila ang tunay na kaganapan ng buhay sa Panginoon, subalit nahulog sila sa kasalanan at sila po ay pinarusahan ng ating Panginoon. So this passage was written as an example for us to avoid paying the price of not taking God seriously. Yung kaya ko imensahe sa mga yung ay netura, tapeno ibitatam, madalan, megafon naman, taariatam si Joshua iyaw. So yung kaya ko bilay, 2026 warning. 2026 warning. Ano ba yung warning na yan? Avoid paying the price of not taking God seriously. Awan yatang ipita, sumuritam, ikatam malisin na Diyos, at ikatam talakugan, irelasyon ng Diyos.
ito po ang tatlong bagay na magiging resulta kapag tayo po ay narinig po natin, nakita po natin ang babala ng Panginoon at binabaliwala po natin, magkakaroon po ng napaka-pangit, mapait na resulta sa buhay natin. Ito po tatlong bagay, becoming displeasing to God. May katwa, great earthly laws. And may katalo, being disqualified for the prize. So bilang Kristiyano ay maaari po natin iwasan, ibita itong tatlong bagay na napakahalaga po sa buhay natin. Ta 2026. Becoming displeasing to God, great earthly laws are disqualified for the prize. So, pagpilitan yan itong i-olo, mabalik to displeasing na Diyos. Again, unpleasant to lifetime panilandan na iyon. Yung Israelita, no mapansin lang, kinikinatang Vovogreya ko, naranasan po nila ang napakaraming pagpapala mula sa Panginoon. Isinulat po yan ni Apostol Pablo at gusto kong basahin ulit natin. Yung first few verses, simulan natin sa verse 1. Verse 1. So yung ni Apostol Pablo, wawag-iira, ikaya ko pagkanamuan no, indesi mugalit at ginafatang ira na sinitpul kani Moses. Ira namin ay niliruman na kunang yan i-olo, later one, to ira namin ay niliruman na kunang alang nakalangkan ira na minay tatangang bagan na bebay nga usin nga awan to marakay nga desimo nila. Tagpunam alam bebay na bautisoan ira namin nga nato na tumutol kani Moses. Ira namin ikiminang tangkalan na nagaputan lani anang minunong tagdalong na nagaputan espiritual na batu na nepulupulo dira. Yaw nga batu ay na si Kristo. Verse 5, ngayon paski pagkanumundurin, ari nga napakayaya i Diyos takawan ira. So, nasinan mo? They all walk through the sea. Yan po ay mirakulo sa kanilang buhay. Katulad po natin, kapag nakita po natin, napansin po natin na ang buhay natin parang wala ng solusyon. Pagkatapos dumating ang Panginoon, katulad po ng lagi po natin kinakanta, God will make a way where there seems to be no way. So, no egata, end of your rope, no hopeless sitwasyon mo. Kagitala na Israelita na, kiniwa na Yahweh, hinati, ginadwa na ibebay, tapeno liminakan ira. Yan po ay malaking karanasan at malaking experience ng mirakulo ng ating Panginoon. Maliban dyan, sabi noon, ay they all walk under the cloud. Ibig sabihin, habang sila po ay naglalakbay, ay sinisilungan sila ng ulap, tapeno kada experience ipatong at disyerto. Tapeno ma-avoid na scorching ta disyerto. Aferatari ega imevuluvulo nila iramabiyahe ega imevuluvulo nila po a pillar of cloud
fire by night. So, feratari ka, bulubulungan na ira na api, tapeno magyawa tutulu, bulubulungan na ira na api, to push away the beast of the desert that might harm them. Tapeno ayan na tukan lang ira na ayam. Feratari, kinilang ira to mana. Ano nga ang mana? Ang mana, yan po ay ang tawag ng Biblia, bread of angels. Tinapay galing sa langit. Pero po ba sa atin, maski ikaw pinakamayaman dito sa mundo, hindi mo matikman yung mga tinapay ng anghel. Sila lang nakakatikim no? Iralaman. Maliban po sa tinapay mula sa langit, ano nangyari sa kanila? They wake up every morning at nakikita nila nandun ang tinapay, delivered fresh every morning. Pagkagising, nandun na. Nauunahan pa yung sana all. Alam niyo, pandesal na dumadaan pa sa sana all. Pagkatapos nun, ano mga bendition na? Again na, they drank from the water, from the rock that was following them. Minilong ilang dadda, tumiyabulong tanira. Sa tinay dadda, ito nangyawa ito doon. Ayon sa nabasa natin, the rock that was following them was Christ. The pre-incarnate Christ. Nandun na si Kristo. O nakasikat katotohanan ito, punong-puno ng bendition sa buhay. Fire by night, cloud by day, bread delivered fresh every morning. Pagkatapos sinusundan sila ng napakasarap na tubig, napaka-presko, hindi galing na luwa, galing kabagan, nagkafuka ng Kristo. Puno-puno ng bendition ang kanilang buhay. Puno-puno ng protection. At maliban doon, they were given a spiritual leader like Moses. Ang kanilang pastor, ang kanilang leader ay si Moses. Kung may pastor ka na katulad ni Moses, lagi mong nararanasan ang mga bendition mula sa Panginoon. Yung nakikita mo, first-hand experience. At dapat ang buhay mo, lagi lang pupuri sa Panginoon. Anong sabi dito sa verse 5? Sabi sa verse 5, sa kabila ng maraming pagpapala, sa kabila ng maraming bendition, yet, ang sabi sa verse 5, but with most of them, God was not well pleased. Sa kabila ng karanasan, napakagandang karanasan, life-changing experience, ayan na nagayaya na Diyos tanang. So, sa katawan na kung nari buhay ka. Tata, why would a people so blessed be viewed as people not pleasing to God? Dapat ito sobrang bendition ka, na maluwag kang mawag ka, masingko kanan na, makasta magindad na, katlakay na, makasta balay na, na maluwag na bendition nila. And yet, kiging na Bible, God was not pleased with some of them. Simply because they were not taking God seriously. Sapagkat hindi po nila siniseryoso ang Diyos. Hindi nila siniseryoso ang kaugnayan sa Diyos. Hindi nila siniseryoso ang kaharian ng Diyos. Hindi sila seryoso sa katuwiran ng Diyos, kabanayan ng Diyos. Awan po seryoso na
hindi seryoso sa prayer meeting. Tanda seryoso sa Christian life. Namin the spiritual to pagtulay na they are taking it for granted. Yun, ikumang katakada at gaw, awang kata-hospital, pagkatapos patuloy ipasustunin ng Diyos na ko, protection mo, gag-charge mo ang yan mo, gag-pagdasalang mo, sa kapila ng lahat ng pagpapala na yan, hindi mo siniseryoso ang Diyos. Blessing mo, God will not be pleased with your life. Kaya na magayaya, hindi po magagala ang Diyos sa buhay natin. Ay, blessing mo ba na buhay kami ito? Blessing mo. Kaya nga sinabi dito, this was written as a warning for us. Kasi, ganito po yun. Kapag tayo mga Kristiyano ay punong-puno ng pagpapala, araw-araw nakakakita tayo ng pagpapala ng Diyos. Araw-araw nakakakita tayo ng mirakulo ng Diyos sa buhay natin. And then, darating ang panahon to lahat ng pagpapala natin ay hindi na special, magiging ordinaryo na. Halimbawa, kumain ka ng lechon ngayon, ang sarap, bukas lechon na naman. Masarap pa rin. Sa oras to gabi, lechon, to agaw, lechon. So, kaya mo, si Papa, nakakalala na lechon. Di ba? Lechon. Ganon din po. Kasi yun po ang nature natin. Blessings. Ay, kapatid, may dumating na blessing sa buhay mo. Ay, alam ko na yan. Lagi ko nararanasan. Hawakan na ito, kwenta na. When God's blessings and provisions and miracles in your life becomes as ordinary as the glass of water to drink on the table, kaya kuman, mag-mega po take in God to akan to seryoso. No invention kapag tolen, kahintala, natural na lutwapit bilang, tasigan to, ay madasal na tagapang, awang na masaling ganas ng tulad yan in nature ng tulad. So ngayon, ipagyabu na dito. Kung si gaano ka kaseryoso ang espiritual pagtulad. I-ono umawang di ko kung hindi ka seryoso, ang unang mawawala po sa atin, becoming displeasing to God. No, hindi na nagaganap ang Panginoon sa buhay mo, you lose the very reason of your existence. Wala ng kabuluhan ang buhay. Basta nung ka na lang magayaya ni Lord na buhay mo. Awag ka na kwenta ng buhay mo. Pagka sinabi mo, bakit mo nang kwenta? Dami kong pera, wala nang kwenta ang buhay mo. Kahit marami kang pera, kung hindi nagagalak ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang dahilan po, ang rason po, kung bakit tayo nabubuhay ay upang to please God. We live, we exist to please God. Yan lamang po ang tanging rason ng buhay po natin. Bakit narito tayo ngayon? To please God. Di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo that life is not about us. It is all about God. Patungkol sa Diyos ang buhay natin, hindi patungkol sa atin. God did not exist for us. We exist for Him. Kaya paulit-ulit kong iniyayakap sa puso ng bawat isa sa atin. Idinadampi po sa puso ng bawat isa sa atin. That blessing God is not the best way to live. It is the only way to live.
Yan ang ibuhay. Yan magtunay ka, titignan mo, yung klase ng pamumuhay mo, kung hindi na nagagala, wala nang kwenta ang buhay mo. Kahit anong meron sa'yo. Wala nang kwenta ang buhay. Kasi, ipinaga kahulugan at kabuluhan ng buhay ay pagbibigay ng kagalakan tayo Diyos kamo. Yan naman ang buhay. Awa na nagtanawan. So, yung ipakyavu, ano ba ipahusan ito? Patuloy. Niya po naman ang matapag, what am I living for? Bakit ako buhay? Katangkat naman, yan po yung prinsipyo na CPCC. Sintang namin, matuloy para tayo. Pleasing God, or glorifying God, is not the best way to live. It's the only way to live. It's not the best part of our life. Pleasing God or glorifying God is not the best part of our life. It is our very life. Yung lang ang buhay. Awa na nagkakaroon ng buhay na matatawag po natin. Yung lang ang buhay na please God. Kaya nung kanang na magayaya ng Diyos ni Botang 2026, i-review mo ang buhay mo. Balikan. Lapitan mo si Lord. Lord, hindi ka na nasisirahan sa buhay ko. Pagulin mo ako. Lahat ng mga bendisyon na natatamasa mo sa Panginoon, i-review mo. Count your blessings. Name them one by one. Tapeno ang mo, itakawag na tumot favor ng Diyos. So don't ever take God's blessings for granted. Kamu alawakan po anak ko na huwag binabaliwala ang mga pagpapala mula sa Panginoon. Spiritual blessings, physical, financial, emotional, lahat ng klase ng pagpapala mula sa Panginoon. Don't take it for granted. Especially, relasyon po natin sa atin. To avoid paying the price. Imagawa, ito po ang pangalawa, great earthly laws. Balikan natin yung text natin. Sa verse 5 mismo. Sa verse 5. Ngayon, baski pagano kunduri, ari nga napagayaya ni Diyos nagkaroon nila, yan tunatay nila, anan de warawara. Yan. Scattered into the wilderness. De warawara ibagida, tangkana. Verse 6. Dalaw nga nesimo, dalaw nga nesimo ay pamagpalang itang tapeno ariyatam nakaragatan imarakay ira nagando nakagintana ibuwa. So, now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted.
Ari ka mo pagdayarayan kasi ng Diyos, inatagita na kimuan tawang. Takagyan na masanto na tuna, nagamambong ito tolay ka ng fiesta, nagtumpal ka pag-ililaw alapat na ralo. Ari ka mga magalo nagagita na kimuan ang tawang. Yan yung tuwa ko kifu, inatay nila katangan tuna. Ari ang mga proporeman, iyang mga gagita na kimuan ang tawang nila. Tapi napatay ka na araw-araw. Aring ito mga marereklamo ang gagita ng kimuha ng kawan nila. Yan itong tupilit na natira na anghel na patay. So yan po. Yan tura, warning nangyari sa kanila para hindi tayo mahulog pareho ko bihan. Tapi nung maiwasan kaya sa lugar. Ano kinimuha na karon kanina? Nagagawa na ito natin. Pagkatapos, in-spell out ni Apostol Pablo yung ginawa nila hindi maganda. Ano yan? Kaya Paulo, natayarayan pa si ng Diyos, anakaw ko, nagtalaw, nagilelaw, nagreklamo. Nagreklamo ko na pag Diyos, hindi pa naman marami. Kung paano mangyari sa buhay ng isang Kristiyano yan? Mangyayari pa sa buhay natin. Mangyayari yan. Paano mangyayari? I-all no i-bless ka ng Panginoon, i-bless. Yung lahat ng mga blessings ng Panginoon, parang naging ordinaryo na. Dati, napaka-espesyal. Pagkatapos, matagal lang naging Christian, lagi ka nakakakita ng mga blessings, naging ordinaryo na yan. Pagkatapos, ang susunod dyan ay mas malala. Ayaw mo na ng blessings ng Panginoon. Ayaw mo na din ng relationship mo kay Panginoon. Medyo nagsasawaan ng kunti. Gusto mo naman yung maiba na karanasan. Yan, tanong ko, mabi ka pa. Gusto mo, pre-matagdi pa, mababayliman ka pa. Nakabayaan ka na Christian, pre-matagdi pa. Kung narinisip mo yan, ay yan pa ay bagong taktika ni Satanas, hindi matagal na yan. Tagarden na Eden pa. Diba, kini na Diyos, kawayan ka lang namin, huwag lang tatakin ng puno, ito ay katakit na ang garden na Eden. Simintal si Satanas, ang nagiging ni Satanas, ang mga apit na Diyos, yan. Doon ba kamutan mapukatan ang ano, mapabalik ka po ito Diyos mismo. Yan ang i-similog talaga niya. Kapag ang tao, sinabi na nga ng Diyos, i-bless ko kayo, pagpapalain ko kayo. Kung namin ka lang, pera namin nagkante. Kalang namin, punong-puno sila na, maski malikaya na, tapanuan nila ito bendisyon. Kada fuga, basta tuwing damit hapon na doon silong sa kanila, nagkikifellowship. Grabe ito karanasan. Yung limang mo, umay silong, makibida na. Pagkatapos, ilang post na namin na ayan. Ilang pinaka-post na namin na muna. Kaya sabi nila, kita na, pakasta yan i-offer na. Pagbalik mo, katanin ba na? Pagbalik ka to Diyos. Ayan, ikaya ka sa lanawa. Kapag dumating po sa buhay natin, na hindi na tayo masyadong interesado doon sa mapagpapala galing sa Panginoon. Hindi na tayo masyadong excited
sa relasyon natin sa Panginoon. And we begin to look for an alternative source of joy and peace. Imbes na hinahanap natin ang kaganapan ng buhay doon kay Jesus, hinahanap na natin sa labas ni Jesus. At yung katuruan ko sa inyo, lagi kong itinuturo, you can never find true happiness outside of Christ. Maski na alikuan mo. This world offers nothing that you can keep it forever. Awan iyaprusin ang mundo to awayang ipapang-adit no ka. Pero anong ginawa ni Adan at si Eva? Magaling iran to alternative source of peace and joy. Hindi na nila hinahanap yung kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Kaganapan kay Lord, hindi na. Sa labas na ng church, tayo na perya, lagi mo nakikita sa perya, lagi mo nakikita doon sa kapehan, maski no-check mo na worship, na doon sa beach, na gusto mong picture na, nagpa-picture ng beach sa Higo. Kasi hindi na hinahanap dito. Yan ikakontentuhan sa buhay. Talabas na ng Kristo. Kung natong inesin mo, ano nangyari dito? They did evil things. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Gusto nilang makaroon ng karanasan at makaroon ng ibang Diyos. Di ba? Namatay na ito Diyos na. Yan namatay na ito golden calf. At sabi nila, pagkatapos ginawa yung golden calf, ganda ng Diyos natin. Pinagdiralimana. Kapag ito na patay ni Diyos, anong ginawa nila? Sinamba nila. Ano pa kanisin mo? Pagkatapos nilang sinamba, na fiesta era, naghilir na umira. And then ayon sa ibang account sa parte ng Biblia, they were running to and fro, running one, and i-control ka life there, nag-slip out of their hands, katagan makontrol yung buhay na, and then all sorts of sin na nag-iwan. Ganon po, kapag pinalitan po natin ang tunay na Diyos ng fake na Diyos, ikita ng kwarto to Diyos, yun ang ginod-Diyos mo, yun ang sinusunod mo. Sa nga mo, buong kontrol mo yung kwarto, sa nga mo, balsa ka na kontrol mo, siko mo na kontrolan na, sa nga mo, siko mo na kontrolan na, conforme ang desisyon mo. Kaya nga sabi sa Biblia, the love of money is a root of all evil. So, anilamang i-Diyos mo inalintat tunay na Diyos dahil hindi ka na kontento sa tunay na Diyos. Gusto mo na yung Diyos ng tiyan, Diyos ng entertainment, Diyos ng politics, Diyos na kwarto. Kapag kayo ang ginawa ng Diyos, dahil hindi mo siya seryoso, hindi ka interesado sa tunay na Diyos, animesin mo na patuloy na Israelita, dreams destroyed. Nasira ang kanilang pangarap. Ano ang pangarap nila? Makarating sa promised land. Makarating doon sa lugar kung saan sila tinawag ng Diyos upang maranasan ang kapayapaan, kaganapan na patunay. Ano nangyari? Naranasan nila? Hindi. Kasi hinanap nila ang kaganapan sa labas ng Diyos. Nawawag yung dreams na.
Ilan ba ang namamatay sa kanila sa isang araw? How many of them died in just one day? 20,000 plus. I-accumulation na tabagan. Pagpalagay natin 40,000, 50,000. Kahit 2 araw lang ubos ng kabagan. Kunwari namamatay. So, ang lamang tunawawad na ipangarap na kasi malaking kawalan yan nawawang pangarap mo, di ba? Kawalan yung pangarap mo sa mga 2026 nakita na nabalik na yung buhay mo. Nawawang yung pangarap. Huwag po natin hayaan mawala ang pangarap. Maliban sa nawala ang pangarap na nadaral yung buhay na. 23,000 karang to religion, 20,000. So 20 to 23,000 iba ay tatarakan. Nagtaliwala simple lang. They did not take God seriously. Ano bang naging dahilan? Ang dagal na liwala? Simple. Kada sineryoso Christian life na. Kada sineryoso relasyon ng Diyos. 2026 na na. Kung sa nakaraan, hindi po tayo seryoso, hindi tayo masyadong engaged, hindi natin ibinibigay ang buhay natin sa Panginoon. Hindi tayo seryoso sa prayer meeting, sa pag-worship, Bible reading, Bible study. Ito na ang pagkakataon. Naging na madaran ng pangarap ng buhay. Yun iikigin mo, Lord, itulong mo to tabuong 2026, I want to mamiss ko to worship service. Sa buong 2026, I want to mamiss ko to prayer meeting. O may na prayer meeting. Ay, yung prayer meeting natin, yung don't watch natin. Sa may awang natin yun, ito umay. Akala ng mga yun, hindi ko pinapansin siguro. Ngayon, pinagkakuluan ni decision na no, seryoso ba yung don't watch? Seryoso ba yung prayer? Yun yung ibarake. Kaya pag-prayer request nila, ay daw may. Kaya kung prayer, wala pilanay. Gusto ko pa mag-pray. Pastor, paki-pray nga ito. Ang pastor dyan mo, kakumakanay, ikasalusunod ka. Seryoso man tabi patuloy. Katabi tulo itong madaral. Makain na. Iba yun, dewa na wala, ipagilan na makakalas na ito. Tumutol, anak-anak ng Diyos. Naninesi mo, dewa na wala, ito, disyerto. Kalat ipagilan. Napuyo ka. Pero magiging kadalang kaso, babayag na tayo manakatan. Babayag na tayo siyenan. Babayag na tayo sintiyo. Babayag na tayo maging. Babayag. May imagine mo yung klase ng buhay ito muna. Tapos wala kang protection. Tinutuklaw yung mga ahas, ibas kanina. Awang protection ng buhay na. Madisgrasya ka sa madisgrasya ka sa pugan, napagagama na sa rumba, so throughout the world, pagpagagama na, nadisgrasya ka na, kasi awang protection. Instead of enjoying the Lord, His protection, pero kung tayo pa yung na-i-heads ng Diyos around us. Kaya awang mo kasi ikaw mo maikakarasan, kasi pinanawa mo sa Lord. Ako seryoso. Ako seryoso na kingdom ng Diyos. Seryoso na tayo. Yan i-offering ito ng Diyos, seryoso na. Kailan ka ba nagbigay sa Lord? Regular ba na binibigay mo yung times na offering mo, ang give mo, o anong hindi ka seryoso? Tanong ako ka na hindi napapansin ni Lord yan.
census nga, nagbigay ng matanda, yan sentabo, kapag na, napansin ni Jesus. Kung seryoso ka, tagawain, tangan. So your relationship with God is the best relationship you can ever have in this life. Don't take it for granted. Kano ang binabaliwala yung relasyon mo ng Diyos? Awa ka na tumas-pakas na yung relasyon mo. Pero ka relasyon mo ng Diyos. Ultimo, so avoid paying the price. Avoid. Awayan, hanggang tula yun tapeno ma-avoid ito. Ano yung ultimo? Disqualified for the price. Disqualified for the price. Tignan na natin, balikan natin. 1 Corinthians chapter 9, mamaya po ka 24. 1 Corinthians chapter 9. Mamaya po ka 24. Bago yan yung 1 Corinthians chapter 10, 1, yung chapter 10 verse 1. Bago yan. Basahin muna natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Yan. Ikalawang po translation, moreover, ikalawang ay therefore, tatundurin. O, yan ang ikalawang. For. Ano bang for sa iba na? Ano yung for? Garay. O, garay. Ta. Ano ba yung for sa iba na? Kasi. Basta na mabibigyan mo ito Bible, ang namamega futa i-preface na ay for. Yan ay conjunction. The conjunction, i-connect na i-dwa to thought on idea. Kaya nagiging, pagka binasa mo yan, kailangan mo balikan yung unang verse. Ayan follow to close. So, hindi naman pwede, hindi natin maintindihan mabuti pagka sinabi, garay, kaya kaya ito, ignorante ka. Kapag hindi kompleto yan, hindi natin maintindihan. Kapag kagaray, kartong na ito. Nakakalakompalinditan. Halimbawa, garay, Tuhan iyaya. Hindi natin maintindihan yun. Garay, Tuhan iyaya. Pagkatapos, hanapin natin yung dahilan yung garay niya. Binigyan ko siya ng pera, garay, Tuhan iyaya. Di naintindihan natin. Pero basta diretso, ito garay, ay hindi ko natin naintindihan. Yun po ang kailan kung bakit natin babalikan yung first few verses sa chapter 9. So, balikan po natin yan in 1 Corinthians 9:24. Ano tawag kita ultimo? Yan. Tagparera, ang bunuto, pagkarela namin ipagkagpareha. Ngayon tatay lamang imangalawat ang premyo. Magkarela na pulupo na penomana anong i-premyo. Ngamit itulong tagayang kasinkanan ay tutulad na imenggo na disiplina tapeno mana na ikorona nga madaragang pagpalaman. Ngayon sintang ay ikaya ang namala ikorona nga mananayong taadden noka. Yan itong puarito basta-basta magkarela na awang to talakulong. Arito kaginta imanunto tupaddan ngayon pero magpibagki nga magandang ang nagagandang ko tang mapya inolo ko tamarakay lusanan mismo nga malayagaya imari ta pareha. So yan itong
ni Apostol Pablo. In Christian life, hindi tulad ni Apostol Pablo, kaya na race. Kaya na boxing. O atleta. Sabi niya, no, i-atleta nila, si Pacquiao, kaya ako naging champion yan, ay hindi basta naging champion. Ang ginawa niya, sineryoso ang pagbabaksin. Anikiwana, no atlet ka, no boxer ka, lahat ng bawal boxing, huwag mong gawin sa atlet. Halimbawa, boxer ka, dapat kailangan kang mabulog ng maaga o di mautulog ng maaga. Kamu matisbero. Kamu masigarilyo na boxer ka, kamu masigarilyo. Kamu mamisar na boxer ka, kamu mamisar. O kung malukar ka na mag-exercise ka, mag-exercise ka. Meron po bang nagtatagumpay na mga atleta na hindi seryoso? Magiging atleta, yan mamisahan, gaya ko sa lugar. Medyo nilungan. Ano, may kaming boxing sa lugar. Nagtasawa talagang awan ko kinuha, ang practice. Ang iba lang, Filipino, alam ka sa Pilipino, ang seryoso, especially iba lang. Namin iba lang, ibuy-buyag na, namin ganito. Kaya ang seryoso. Yan ang problema ng iba lang. Yan ibang lahi, medyo ibang kultura, medyo okay na. Ilocano, Bisaya, seryoso na. Iba na. Namin lafo. Namin ang seryoso. Marami ang pagkipangatawa kang seryoso. Awan ko pagkat mo, ito yan, grabe ka seryoso ta. Akan to seryoso na. Ngayon, sabi ng Apostol Pablo, kung gusto mo natin magtagumpay sa Christian life natin, ay tulad niya kanyang sarili. Sabi niya, I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that I myself will not be disqualified for the prize. Kapag Christian ka, talakad ka may worship, suntukan mo, pinagdaan mo man kanilang. Maluming pa kasi katula, malukad ka nga na, may kananakong nari. No feelings mo, ay kita na kawan ko ka na suriyo, may ialikwan mo. You beat your body black and blue. Yan, hindi na po. Umay ka nga na, siguro talaga, hindi ko nalikwan mo. Nagta, seryoso mo, sino? Tanong ka po seryoso mo. Yan, Apostol Pablo. I-atleta ko ni Apostol Pablo, sobrang i-practice na. Dumalang yata strict training. Dumalang yata strict discipline. Dapat tayo mga Kristiyan, kasabi niya, kung ang mga atleta, pina-practice nila yung, ina-apply yung stricto to disiplina, ginagawa nila ito for a crowd that will not last. Huwag dapat na corona ito kanya magbayan. Yan sitang Christian, ang nilamang itrabaho ng sisi, the Christian life, huwag para ng corona, tumandalayo, at ito ka. Kaya kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon sa anumang ministry ng giving, ministry ng outreach, ministry ng prayer, seryoso mo. Because we are doing it for a prize that will last forever. To the disqualified ka,
no eternal reward. Ayun ay apig, meron tayo yun. Minus 30 points, mag-grow ka na. Plus 1,000 points, mag-grow ka na. Kaya points na cap yan. Dapat, no di announce na angel, minus 1 billion points, yung gas ka na. Ha? Ay, nagiging na angel, plus 1 million points. Sila nagsasabi, nung may points ka, o nung na-minus ka, o nung pagka sinabi, wala na, disqualified ka na. O, pabalik ka na. No commendation from the world. Kasi gusto natin, pagka nilisan po natin itong buhay na ito, nananaw ka na, tao, arbangan kami yafo, ekikiti Lord kanitam, well done, good and faithful servant. Kataw, enter into my rest. Katuhanan ako, pakasta yung trabaho. Sa ako namatay, tama kamatitan, anikiti Lord, pinang naka. Pasensya anong katulad ko rin. Awang ko sa rason, si Paul Relo. Basta arbangan mo si Lord, yayamanin din siya. Ngayon, no awang kamu magalubi, dakanan ang imanoy si Jesus Christ angels na yawa na yung word. Yan ang ininagano. Yung lubi, yafo, yawa na yung word at katakitan ko. Ayan ang ni Jesus. What profits a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Hindi pa makakailan ng tunay lumala ng aming ibundo yung paparang na itinaan ko na. Kapalit na iginan, inagal, manol, ianak ko, yaya ismo, konso iangkel, ang ayawa siya ni reward ante mo ka. Now is the time to be serious about our Christian life. Rachel, 2026. Nabalik na 2025. 2026. Maging seryoso, maging fight ito. Gastuan ta ipanlago na. May ta mag-enroll, mag-eskwela. Gastuan ta ipatahal ka ng espiritual katolik. Ipaitang lang, ipatuloy ta. Ta ultimo, conclusion, kung kakabalo ko na do not seek alternative source of joy from the world. Never. Ayan, magaling ito, magayaya, taafusin ang mundo. Dapat alagang joy at peace tayo, Lord, lamang. Enjoy your relationship with God and bless His name moment by moment on a daily basis. Ikuha mo, count your blessings, kabalin na i-bless mo yan. Look forward to the day when Jesus returns with His angels to give our eternal reward. Yan ito i-uho niya po, bendisyonan na i-uho kapatutamahan na sa ito. Bendisyonan mo po, ilagin namin, i-prepare na kami 2026, yung i-failures in the past, nabalin na kaya maseryoso ako, ufungan na kayo. Bawat bika. Our heart is prone to wonder, prone to leave the God we love. Yet we go for now to come to you with contrite heart. Pinaro pa mo ifo to me. Pinaro pa mo katakitan din kayo. Kayo, nasal ni tanagan ng Jesus. Amen. Dito ako magkang namin, tayo sa mga ito kaya. Diyos may kurwa papanguha, alam mo na dito. Abalo man ako nigdaan na kami ako to privilegyo. Yan ay nagdaan na kurwa na, alam mo na ito. Karigip ako kamayaw, kumapalit yung prinsipyo, para Diyos ang nagkakaroon. At tuloy bilang
Sa oy ako ma, kaya minitang manitang po, kari ako ma, ito alawang mo, lamang ako ma ito, ito po mega po ma, tamumi, kung ngari, kami, ay nagkapo na ito. Kaya ito sa amin, ang Jesus. Amen. Kimado ito. Wag kong magamitan ni Kofu. Siguro lang ang iida naman. Kami po yung boss na umaasa at titiwala sa inyo, sa inyong mabuting ng pagmamahal. Nasa 2026 po, nakaloob po ninyo sa amin. Magiging seryoso kami sa aming relasyon sa inyo, sa kaharian po ninyo, sa ministry na iniatang po ninyo sa aming mga balikan. Hayaan po ninyo, Panginoon, na maging seryoso kami kung saan po ninyo kami tinawag. At hayaan po ninyo, Panginoon, na mabuhay kami ng kaigay-igaya sa inyo. Panginoon, kaaya-aya. Ito po ang aming hina. Idasal dito, dahil kami ito sila. Kapelo ako ang yan. Ufungan na kami ako. Kapelo ako ta sa huli. At itapalo ni Jesus. Seryoso kami kami. Seryoso kami ka Christian life. Seryoso kami ka worship service na karana. Seryoso kami ka ministry. Ministry na giving. Ministry na prayer. Ministry na outreach, ministry na church planting, discipleship ministry, lahat po ng ministry. Iyo, idasal din ang ngalan ni Jesus. Amen. Amen.